Yan mga kap, na-applyan na ng brush. Mapapansin nyo, mamaya-maya lang mag-iiba yung kulay niya. Iba kulay niya. Parang mag-ano siya. Magiging parang violet. Ayan, nakatipid na tayo ng halos 1,000 sa pagbili ng suligno. So yan lang mga kaps, dun sa mga ang problema ay bukbok, pwede siya sa pangbahay, pwede siya sa mga pintuan yung kinakain na ng bukbok. So papahiran nyo lang ng Magandang umaga mga kaps at welcome back sa ating channel. Ngayong araw pag-uusapan natin yung problema sa mga furniture, yung kahoy, di ba? Binubukbok, inaanay. So bibigyan ko kayo ng tip para maiwasan na natin yung pagbubukbok ng kahoy. So tara, dito tayo kay Mang Benru. Ayan mga kaps, si Mang Benru. Ayan, shout out kay Tatay Benru. Wow! Yung pangalan ng Palmatay Bukbok. Ayan mga kaps. Ito ay battery solution na puro. Ayan. Kasi ang madalas na kinakain ng bukbok mga kaps, yung banakal, yung bandang gilid ng ano, ng kahoy. So ayan, buhos kami dito sa yan, konti, tapos i-apply natin ng brush. Ayun no, kasi itong poste na to, ayan, kung mapapansin nyo, kinain na siya ng bukbok. Ano? Pinapahiran ngayon ni Mang Benru. Pero parang wala na yung bukbok din eh, no? Sa loob, gamo. Sa loob yan. Pero sa balat lang banda siya. Ayan o, ang tindi ng bukbok na yan o. Wood boring beetle. Sa loob yan. Sa loob. Hanggang sa maubos nila eh. Pero bandang gilid lang siya, yung parting ano, ayun o, tatay o. Ayun o. Mga... Mayroon buhay. Sa buhay. Ayun yung buhay. Pinahiran ngayon ng tubig ng baterya. Bitak kayo. Ayun o, may mga... Ayun yung bukbok o. Ay mga kaps o. Pinasok yan. Sa labas ko saya. Ito tatay. Ayun o yung bukbok o. Nalaglag na. Yawa lang siya, pero ano siya eh. May pupunasan muna pala para pumasok yung tubig na matira sa loob. Ayan. Yung puro yan. Purong ano yan, tubig ng baterya mga kaps. Ayaw. Kasi yung battery solution mga kaps, sinisip-sip siya ng kahoy. Kaya kung mapapansin nyo, kung i-apply nyo siya sa furniture, bago kayo mag-varnish, halimbawa dun sa panel door, yung may mga banakal, yan. Kailangan i-apply nyo siya muna and then patutuyuin ng buong magdamag. Tapos tsaka lang mag-a-apply ng sanding sealer. Kasi magre-react yung sanding sealer kapag binugahan natin kagad nang hindi pa tuyo yung tubig ng baterya. Sisip-sipin kasi ng kahoy yan mga kaps. Nga pala mga kaps, kung may mga magtatanong sa inyo kung pwede ba siyang i-apply through spray, so pwede rin naman dun sa yung maliit lang. Pero kapag kasi masisira yun.
Yung spray na kuhan. Plastic pwede siya. Yung Yes. plastic. na, ano, Sa yung spray gun, hindi pwede yan. Sa spray gun, hindi siya pwede. Nakakatunaw kasi ng bakal Tutunawin yan. yung bakal niya. Tapos, pagka nadikit siya sa damit, mga kaps, Sira yun ah. yung tubig ng baterya, maano siya, maagnas. Malulusaw yung damit kapag natalsikan yung damit niya ng tubig na baterya. Kasi ano siya, acid, parang form of acid. Yan. Tingnan natin kung lalaba. Pagpapasok yung ano, pag pumasok yung banda sa mga butas niya. Ang mga karaniwan na binubukbok na kahoy, mga kaps, mangga, yung acacia, yan, binubukbok yan. Yung mahogany, binubukbok din. Yung Jimmy naman, mga kaps na kahoy, hindi siya binubukbok, hindi rin siya inaanay. Wow! Ano po ba yung mga binubukbok natin na kahoy na ginagamit sa furniture? Karaniwan, ano, lahat, yung mga puro banakal. Pagka yung banakal na puti. Ito, yung aninap na wood, mga kaps. Yung mga puti na ano, ito kasi wala na siyang puti. Itong mga nakaipit na itong design na ito, Jimmy Lee na sa mga kaps. Tapos ito yung acacia wood naman. Itong puti na to madalas na tinatamaan ng bukbok. Ayun o. Mapapansin nyo, may butas na siya. Tingnan natin yan. Pero hindi yata ano yun. Ha? Yan. Mga kaps, yung kahoy na to, Naruto. Nakita niyo siya, yung bandang puti sa may gilid niya, yung tinatawag na banakal. Yan siya, oh. May mga tama na siya ng kain na siya ng bukbok. Ayan, oh. Yan ang madalas sa problema sa mga kahoy na ginagamit sa furniture. Maski yung Nara, kasi ito Nara ito, mga kaps. Ito naman, aninapla wood, yung banakal din niya. Pero wala pa naman to so far. Meron din maliliit. So, tip mga kaps, bago natin, lalo kapag bagong tistis yung kahoy na Nara, pinapahiran nila ng sulignum. Yung sulignum kasi, mga kaps, mahal. Nasa almost 1,000 yata isang litro nun. Yung battery solution kasi nasa 35 lang ang isang litro. Ayan. Ayan, o, ipapahid nyo lang siya dito para hindi siya maagnas doon sa ano, sa mga bukbok o wood boring beetles. Ito, mga kaps, mahogany wood. Mahogany wood. Yan. Mapapansin nyo, meron din siyang banakal sa gilid. Yan, tinitira din ng ano yan. Bukbok. Ng bukbok. Pero taon yan. Ito nga. Yan, mga kaps, na-applyan na ng brush. Mapapansin nyo, mamaya-maya lang iiba yung kulay niya. Iba kulay niya. Parang mag-aano siya. Magiging parang violet. Ayan, nakatipid na tayo ng halos 1,000 sa pagbili ng sulignum. So, yan lang, mga kaps. Dun sa mga ang problema ay bukbok, pwede siya sa pangbahay, pwede siya sa mga pintuan yung kinakain na ng bukbok. So, papahiran nyo lang ng tubig ng baterya or battery solution sa halagang
35 pesos only. Ayan. Ayan o. Na-apply na yan mga kaps ng battery solution. Ay mga kaps, pansin nyo yung kulay parang nagpipink na siya or violet. Ayan. Ayan o. Pumasok na yung kanyan. Sumisip-sip kasi katagalan yung Pumasok na sa loob yung baterya niyan. yung tubig ng baterya na yan. Ha? Kanina? Ayan o. Yung violet na siya. Yan mga kaps, ngayon alam niyo na kung paano nating maiwasan yung bukbok sa kahoy. So, kailangan niyo lang bumili ng battery solution tapos i-apply niyo lang ng brush by brush. So, maiwasan na natin yung bukbok o anay. Kasi sisip-sipin ng kahoy yung battery solution. Kaya maiwasan yung ayaw kasi ng anay at saka ng bukbok na kainin yung kahoy kapag meron siyang nakapahid na battery solution kasi acid siya eh. Yun. Nakakatunaw siya ng damit tsaka ng bakal. So, yun. Pagka gagamit kayo ng battery solution, ilagay nyo lang siya sa plastic na lalagyan. Tapos, i-apply nyo siya sa kahoy. Kasi kapag sa lata nyo siya inilagay mga kaps, kinabukasan, butas na yung lata na yun. Tsaka yung pagka natuluan yung damit nyo, sigurado, butas din yung damit na tatamaan ng battery solution. So hanggang dyan na lang ang ating video mga kaps. I hope na may natutunan kayo ngayon sa ating video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel ay don't forget to subscribe, hit the bell notification para updated ka sa mga bago nating woodworking projects at woodworking tips na ina-upload. Hanggang sa muli mga kaps, thank you so much and Godspeed.